Inihahandog ng Rotary Club of Batanes Yuru o RCBY ang isa na namang edisyon ng Kapehan with Kayuru, The Candidates Fora Series. Sa edisyong ito ay makakasama natin ang mga kandidato para Vice Mayor ng Basco. Sa tatlong kandidato, dalawa lamang ang kumarap sa hamon para sa isang makabuluhang talakayan. Evangeline Vanji Castillo mula sa Nationalist People's Coalition. Manuel Manny Merida, Independent Candidate. Alamin ang kanila mga plano at opinyon tungkol sa iba't ibang isyu na kinakaharap ng bayan ng Basco. Kasama ang mga Kayuru panelists, Albert Calagi, Demi Narag at Waldy Baliada. Kapehan with Kayuru, The Candidates Fora Series. On hot seat ang mga kumakandidato para Vice Mayor sa munisipyo ng Basco. Isang magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at mga nandito sa ating panel. Nandito po kami, ang Rotary Club of Batanes Yuru. Nandito sa left ko ay si Brad Demi at sa right ko naman si Brad Waldy. At ang ating nasa hot seat ngayon ay ang dalawang tumatakbong Vice Mayor ng Basco, si Sister Ma'am Vanji Castillo and Brad Sir Manny Merida. At itong ginagawa natin ngayong hapon ay hindi bago ito sa national o sa international politics. Hindi lang ito nauuso masyado sa Batanes. At gusto natin siyang gawing regular sanang mangyari sa mga susunod pang panahon. Sana patuloy na kung hindi man tayo makakagawa na, mga ibang sektor sana ay patuloy na gagawin ito upang ang purpose naman natin ay mabigyan natin ng educate natin ang ating mga electorate at matulungan din natin sila na pumili ng kanilang mga leaders sa mga susunod na 3 taon. At dito rin ang pagkakataon ng mga kandidato, kasi sa mga kandidato kasi may mga sadyang malapit sa tao dahil malaking oras nila na may bidi-bidi, may sa mga langalamano, may sa kidney, may jogging, manakontakta sa kay kada barangay tama ng munisipyo. So anong nangyayari kadwa mas nagiging popular sila, pero itong mga silent natin mga kababayan na merong tinatagong mga galing pa o kaya mas magaling pa sila. At yun lang po, pero sirinda, nadideprive sila ng pagkakataon para pagbigyan sila ng opportunity ng kababayan na subukan na maging leader din natin. Kaya itong ginawa natin, itong platform na ito yung pagkakataon ng lahat. Dahil hindi rin kayo siguro kakandidato kung hindi nyo pinag-isipan ito ng todo-todo kung ano yung gusto nyo maiambag sa ating bayan. Dahil hindi ito birong suliranin, hindi ito birong responsibility maging ama man na maging isang leader ng bayan. Kasi iba-iba, malaking challenge to sa isang namumuno. Dahil sa dami mamaya na kung kayo mananalo, maraming iba-ibang positibo at mas marami pang negatibo na lumalabas na patuloy yung pagbatipusan mo na kapag criticize na so namumuno, and that's normal. So ngayon, ito yung chance nyo para ilahad kung ano yung mga plataforma nyo, ano mga stand nyo sa mga iba-ibang issue na hinaharap ng ating bayan upang lalong mag-improve ang maibigay nyo yung gusto nyo, lalo kapay service, lalo mas mabid pa yung mga bagay na mga services na nakikita nyo kailangan pang lalong matamasa ng ating mga kababayan o ng ating probinsya. So hindi na ako papakahaba at relax lang kayo, cool lang, at ito yung gawin natin itong maging isang makabuluhan, isang masaya na pagkakataon para sa inyo upang mailahad nyo sa taong bayan, sa electorate, yung purpose nyo bilang isang Vice Mayor candidate. Thank you.
Kare-retire lamang po ninyo bilang education supervisor sa DepEd at bago yun ay naging school administrator po kayo. At sa matagal-tagal din panahon ay naging classroom teacher. So, ang tanong, hindi po ba kayo napapagod? Saan po nanggagaling ang inyong energy o inspirasyon para magsilbi sa bayan bilang Vice Mayor? Okay, good afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako si Mrs. Evangeline Castillo. Ako ay nag-file ng candidacy as Vice Mayor just after my retirement last year. Hindi ako napapagod dahil iba naman ang mga paglilingkuran ko. Kung sa DepEd ay mga bata, dito naman ay mga community o mga adults na ito ay noon ko pa gusto na magkaroon ng bahagi sa pagbabago ng ating community. Kasi sa DepEd ay limited lang sa mga schools, mga bata. Ngayon, gusto ko naman na magkaroon ng bahagi sa pagbabago ng ating community as part of the community. So, yun ang aking dahilan kung bakit ako ay tumakbo as Vice Mayor. Thank you. Okay, ang katanungan ay para kay Brad Manny. Dati na po kayong kumandidato bilang Sangguniang Bayan. At ngayon, tumatakbo kayong Vice Mayor. Ano po ba yung nag-udyok sa inyo? Ano bang naging inspirasyon niyo para ito naman yung susubukan yung takbuhan na posisyon para sa ating bayan ng Pasig? Unang-unang maraming salamat po sa katanungan na yan at maraming salamat sa grupo po ninyo upang maisakat parang ganitong programa na sa kain ay sabi nga natin marinig yung ating boses dahil minsan ay hindi po narinig ang ating boses pagdating sa ganitong halalan. Kung sa katanungan po ngayon, ako po ay nakumandidato ng nakaraan, subalit alam niyo po bilang isang magsasaka, bilang isang tour guide, bilang naging leader ng iba't ibang organisasyon pribado at nakapagtrabaho tayo sa gobyerno, ay napakalaki po ng makikita natin na kailangan pang gawin sa ating bayan dito sa Batanes, lalong-lalo sa Basco. Bilang isang tour guide ay nakita po natin yung maraming pangailangan kailangan po nating matugunan at ito po isang opportunity para sa akin upang makatulong sa ating probinsya lalo na sa Basco. Patingnan po kayo, pareho kayo looking bagets pa rin talaga. Pero may mga ilan pong nagsasabi na sa panahong ito ay ang kailangan natin daw na mamuno sa ating bayan, lalo na sa elective position, ay ang mga bagets. Sinasabi nila, dapat new blood, hindi high blood. New blood ang kailangan natin dahil mas energetic daw sila at mas makabago na pamamaraan ang mga naiisip nila para masolusyonan ang mga problema o mga issue natin sa bayan. Ano po ang masasabi po ninyo dito, Brad Manny? Magaling sinasabi nila dahil ang sinasabi nila ay ang mga kabataan ay pag-asa ng ating bayan. Pero ang mga kabataan, bago sila maging pag-asa ng bayan, kailangan po nilang matutunan ang mga pinagdaanan namin. So hindi po nababatay ito kung ano ang edad mo, kung paano ka magsilbi sa ating bayan. Unang-una po, ang katulad namin sa sinasabi na matatandaan or medyo mas mature na at kailangan natin ay mga kabataan, marami na po tayong napagdaanan na nagawa po nating solusyonan at marami po tayong napagdaanan kung saan po natin ibabase ang mga kasagutan sa present situation po natin ngayon. So, sa paglikoy, hindi po masasabi na edad o ang batayan, kundi ang sasabihin po ay yung eksperyensya, yung ating naging dito tahak sa buhay para masabi natin na kaya natin masusolusyonan ang mga problema natin sa pangkasalukuyan at sa panghinaharap. Salamat po. Sis Vanji? Aray, parang ako ang kanilang sabi nga nila, wala daw tumatanda. Kalabaw lang daw ang tumatanda. So, sa akin naman, ang aking edad ang hindi problema pagdating sa paglilingkod.
makikita natin lahat ng mga naglilingkod ay merong matanda at saka bata. Para sa ganon, merong equal na opportunity ng mga bata at saka matanda na magbigay ng mga kuro-kuro pagdating sa isang problema. Kasi hindi pwedeng sasabihin ng mga kabataan lang ang mag-monopolize ng mga bagay ng kaalaman. Dahil hindi sila nahubog nang wala ang mga matatanda. Kaya yun ang aking opinion sa katanungan yan. Thank you. Okay, thank you. Naniniwala ba kayo na nasa implementasyon at hindi kakulangan sa batas ang punot dulo ng ilan sa mga problema natin sa bayan? Pagdating sa batas, ang implementation ay napakahalaga. Paano ito? Ang mga batas natin napakarami. Ngunit makikita natin na kailangan natin ang pag-subaybay kung paano ang implementasyon nito. Dahil kahit gaano kaganda ang batas, kung ang implementation ay hindi nasusunod ng taong bayan, ito ay magiging failure ang ating batas. So, napakahalaga ang implementation ng ating mga batas at syempre, pagsunod ng taong bayan. Kasi ang batas ginawa lang ng mga sanggunian, ngunit ang susunod sa batas ay ang buong community o ang buong bayan. Salamat po. Ano pong mga rason kung bakit nasasabi natin na ang kakulangan minsan ng batas ay yung implementasyon? Isa po yan. Pero sa panahon natin ngayon, dahil sa dami ng batas natin, ay meron din po tayong mga batas na hindi na-implement hanggang sa ngayon. So, siguro kailangan natin siyang iangkop dun sa present situation po natin ngayon. Kasi pag matagal na natin hindi na-implementa yung batas, minsan hindi na angkop sa panahon ngayon nung nagawa po yung batas natin. At of course, siyempre, napakahalaga ng implementasyon at mahalaga rin po na ang tawag dito, itong mga batas po natin ay hindi lang po sa bulwagan ng sanggunian, kundi magkaroon din po sana tayo ng maisama natin yung mga tao dito sa yung consultation, no? May konsulta at magkaroon din po tayo ng pagbibigay sa kanila, may paliwanag ano ang kalagayan ng batas na ito nang sila ay susunod. Maraming salamat po. Base sa aming pag-survey sa mga ginawang ordinansa at mangilang-ilang lamang na report of accomplishment ng ating mga lokal na legislators, particular na ang sanggunian, bihira lamang pong naisusulat ang author ng isang ordinansa kumpara sa national laws na talagang pinapaalam sa bayan kung sino ang may akda sa isang batas. Ano po ang magiging estratehiya po ninyo para ipaalam sa taong bayan ang partikular na konsihal o author o nagpasimuno sa isang ordinansa o sa pag-amyenda ng isang ordinansa para malaman ng tao kung sino po talaga ang gumagawa ng kanilang tungkulin bilang mambabatas? Maraming salamat po sa katanungan na yun. Alam niyo po, sa tagal ng panahon kapag tayo nakakarinig ng ipapatupad na batas, minsan ay hindi natin alam at yung mga batas na nangyari, hindi natin alam kung sino yung may author nito. So, siguro ang gusto ko mangyari dyan ay talagang implementa yung pagkaroon ng partisipasyon ng tao pagdating dun sa batas, kasi pwede naman natin silang i-invite, no, sa loob ng bulwagan ng sanggunian para marinig nila. Pangalawa po, siguro sa mga batas na yan, kung po pwede, isa rin po sa pagpapahayag natin dito sa tayo parting sa kanila ay meron tayong radyo ng bayan para malaman na meron tayong batas na ganito at marinig kung sino yung may akda nito. Nang sa gawin, marinig din po ng tao kung nagtatrabaho ba ang isang konsyal, siya ba ay kumbaga yung binigay mong mandato sa kanila bilang tagahubog ng ordinansa o batas ng ating munisipyo ay malaman ng tao at kung ito ba'y kapakipakinabang para sa ikabubuti ng taong bayan. Pagdating doon sa mga ordinansa ay ang mga batas ay dapat malaman ng mga
taong bayan kung sino ang gumawa. I would suggest na tayo ay ang Sangguniang Bayan ay gumawa ng website kung kaya, pero medyo mahal ang website pa. Ang pinakamadali, dahil ang mga tao ay nasa social media lagi, ay pwedeng i-publish yan sa FB page ng Sanggunian. Para sa ganon, malalaman, doon nila mababasa kung ano ang nilalaman ng ordinansa at kung sino talaga ang may akda. Dahil doon sa huling bahagi nito, ay makikita kung sino ang mga may akda o authorship at kung sino pa ang mga ibang nakibahagi nito. Kaya yun po ang aking masasabi para malaman ng taong bayan kung sino ang may-ari. Thank you. Bagamat walang direktang, sabihin na lang natin, kapangyarihan o poder ang isang vice mayor over the Sanggunian members except sa pagiging presiding officer nito, masasabi po natin na kung merong isang tao o official na palagian o regular na nakakasama ng mga Sanggunian Bayan members ay ang vice mayor. In fact nga, sa kadalasan, mas madalas pang nagkikita ang vice mayor at sa mga konsihal kaysa vice mayor at mayor. No? Kaya wala naman po tayong particular na pinatutuunan ng tanong nito. Ito ay general question lamang po. Kung kayo ay maihalal na vice mayor ng Basco, sa anong paraan po ninyo mahihikayat ang ating mga Sanggunian Bayan members natutukan ang kanilang pangunahing tungkulin at ito ay ang pagiging lawmakers o tagagawa ng batas para sa ikabubuti ng bayan sa halip na mas pinagtutuunan nila ang mga bagay na hindi naman nila talaga primero at direktang tungkulin o trabaho. Pagdating sa responsibility ng Vice Mayor being the presiding officer, paano ko hikayatin ang aking mga sanggunian na magtrabaho? Actually, dun sa ating mga sanggunian, may kanya-kanya silang mga committee na i-assign sa kanila so that they will concentrate on it. Kung ano yung mga issues and concerns sa kanilang mga area of focus. Ang focus naman ay ibibigay sa kanila kung ano yung alam mo na expertise nila para hindi naman mahirap para sa kanila para gawin ito at mapagbigyan ng oras na ito ay gagawin. Actually, ang paggawa ng ordinansa ay parang thesis writing na rin yun. Kailangan nilang mag-research. So, yun ang aking gagawin para sa kanila. Or, sa session, magiging live na lang din para makita ng taong bayan na may ginagawa din sila. Thank you. In addition dun sa sinabi ni Ma'am Bandy, isa siguro na bago mag-umpisa yung halimbawa ikaw ay naupo, isa siguro sa pag-usap yung ikintal natin sa kanilang kaisipan na ano ba talaga, bakit sila nandyan at bakit sila inihalal ng taong bayan. Hindi dapat meron tayong pananagutan kung ano yung kung bakit tayo nandyan. Pangalawa yon, at ang susunod po ay kailangan din natin ma-check yung kanilang mga ma-check yung kanilang mga ginagawa at magkaroon tayo minsan ng sabi natin after ng session, pwede tayo magkaroon ng pag-uusap kung ano ba talaga yung kahalagaan ng mga ginagawa natin. Isa po yun siguro, magkaroon tayong healthy camaraderie, no? Para mabigyan natin sila ng mabus natin yung kanilang enthusiasm na dapat gawin natin ang ating trabaho, magtrabaho tayo, dahil ang makikinabang nito ay hindi lang yung taong bayan, kundi ang mga pamilya natin unang-una. Kailangan nang sa gayon na makita natin na magtatrabaho talaga sila, na meron silang responsibilidad. Okay. Kung kayo ang maihalal na Vice Mayor ng Basco, open po ba kayo o bukas po ba kayo doon sa request ng taong bayan na gagawa po kayo sa social media, kasi I'm very sure na magkakaroon po kayo ng Facebook official account na parang parang honor roll, no? Nabanggit kanina ni Ma'am Banji yung tungkol sa iba't ibang komite sa Sangguniang Bayan na kung saan bawat SB member ay naka-assign bilang chairman, no? Okay lang po ba sa inyo na halimbawa magpo-post po tayo ng parang honor roll, no? Ilalagay natin dyan yung mga iba't ibang committees, tapos makikita ng taong bayan kung ano na po yung mga ginawang assignments per committee, no? Para malaman natin na
ang mga committees na ito ay actively na gumagawa ng iba't ibang mga regulasyon, ordinansa o ano pa man para sa ikabubuti ng bayan. Kailangan po natin na mabigyan ng yung credit o mabigyan natin ng makita kung sino talaga yung nagtatrabaho. Kung kailangan natin magkaroon ng website, ay narapat din para makita rin ng taong bayan kung sino ba yung nagtatrabaho talaga, nagpupursigi at gumagawa ng kanilang mandato at nagmamalasakit sa kanila. So, napaka-importante po nito. But of course, kailangan po itong pag-usapan pagdating dun sa plenaryo ng sanggunian. Dahil naroon pa rin po ang desisyon pagdating dito sa usapin na kung pwede ba tayo, gusto ba nating i-post, magkaroon tayong FB account. Nandun pa rin po, pero I highly recommend na na sana meron nang sagay makita talaga ng taong bayan na nagpupursige at karapat-dapat silang naroon sa susunod na pagkakataon. Halimbawa lang, hindi sasang-ayon ang SB members o ilan sa kanila doon sa proposal po ninyo na i-post sa social media ang kanilang mga accomplishment. Ito, sinasabi ko dahil hindi po siya actually prerogative or discretion kasi meron po tayong tinatawag na right to information. So halimbawa hindi sila mag-agree, Vice Mayor, wag na lang, bahala ng taong bayan na magtanong sa opisina natin. Wag na lang natin siyang i-post sa FB, for example. Ano po ang inyong gagawin? Panoodin nyo saan man, ano po ang inyong magiging stand po doon? Unang kasagutan ko, siguro kung hindi man sila pumayag dahil, dahil baka naman wala silang ginagawa. Dahil kung ikaw ay gagawa ng iyong trabaho, papayag ka kasi credit sa iyo, makikilala ka, malalaman ng tao nagtatrabaho ka. At sa isang banda, kung sabi natin hindi sila papayag, meron tayong iba't ibang kapamaraanan para malaman ng tao, no? Meron tayong sa barangay, yung mga ordinansa po natin ay pwede nating maidulog doon na ito yung nagawa natin, and at the same time that isa yan sa pinakamagandang avenue para malaman ng tao yung mga nagagawa nating ordinansa, maging aware din po sila. Pagdating doon sa pag-post sa FB, before siguro na i-post na natin sa FB, magkakaroon siguro ng talakayan muna sa mga sanggunian kung ano ang aming responsibilidad at responsibilidad nila sa taong bayan. In the first place, sila ay nahalal ng bayan. Hindi sila appointed ng kung anong position. So, they are responsible na i-inform ang taong bayan kung ano ang kanilang accomplishment. And yan ay siguro para sa ganun ay magiging mapursige sila sa kanilang gagawin. Magkakaroon ng performance implementation review doon sa mga pamilya nila para sa ganun alam na nila kung saan sila yung kanilang mga ginagawa, ito ay ongoing pa ba, malapit na ba itong matapos. So pwede na rin doon sa FB ay mailalagay kung ano na ang status ng kanilang mga ordinansang ginagawa so that they can be follow up, no? Kasi at least sasabihin doon, meron naman silang ginagawa, kaya lang makikita kung ito ay ongoing, near for approval, para sa ganon yung taong bayan ang mag-monitor na rin sa kanila. At yun ay magandang paraan para magtrabaho sila. Thank you, Ma'am. Isa sa matagal-tagal na rin suliranin sa Basco o sa ating probinsya ay ang patuloy na pagtaas ng datos ng teenage o adolescence pregnancy. Sang-ayon siguro kayo na ito ay isang multi-sectoral concern. Pero sa panig ng lokal na pamahalaan, ano sa palagay ninyo ang maaaring gawing estratehiya, regulasyon o batas para ma-address ang problema ito? Ito ay yung mga teenage pregnancy natin, which is actually medyo tumataas ngayon dito sa Basco. Ang number one na alam ko na pwede natin gawin para dito ay i-educate sana natin ang ating mga parents kung paano nila pangalagaan ang kanilang mga nagdadalaga na mga anak. Dahil kahit na may curfew
ang ating munisipyo, may curfew hours tayo ng 10 o'clock para sa kanila, ngunit marami pa rin ang nasa labas. So, kailangan mga parents ay alam nila na i-monitor kung ang kanilang mga anak ay nasa bahay na o wala pa. Para sa ganon, alam nila na safe yung kanilang mga anak. Okay, thank you, Ma'am Banji. Napakagandang katanungan po nito, Sir Wally. Ano po, dahil sa tuwing ako'y mag-iikot, ako po ay magpapasto ng baka sa gabi dito sa Bayang Rolling Hills. Ay nako, makikita po natin kung sino mga nandoroon. So, ganun din yung sabi ni Ma'am Banyo, sang-ayon din ako, kailangan din natin na paigtingin ng pakipagpanayam, magkaroon panayam sa magulang, sa bata, yung relasyon, sapagkat sa bilis ng buhay sa Batanes po ngayon, yung mga magulang minsan uuwi anong oras na, ang akala nilang anak nasa bahay na, pero wala pa pala sa bahay. So ito yung isa sa kailangan matingnan natin, bigyan natin solusyon, magkaroon po, hindi lang po yung mag-curfew natin, but kailangan po natin ng meeting, magkaroon tayo ng panayam sa mga magulang, sa mga bata, mga programs, para at maiwasan din po nila yung mga ganito. Social media is another, isa po yan sa naging natin. No? Sobrang pagbibigay po sa mga bata. So, konting gipit na may pagmamahal. Yan. Isa sa mga rights o karapatan ng mga IPs ay ang kakayahan nito na i-regulate ang pagpasok ng migrants sa kanilang ancestral domain. Ito ay nakasaad sa ilalim ng Section 7 ng IPRA o Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Sang-ayon po ba kayo o hindi na kailangan na pong gumawa ng batas na i-regulate ang pagpasok at pagre-reside ng mga migrants sa Basco, particular na ang mga informal sector? Ito siguro yung kagandahan na ako'y nagtrabaho sa ibang sektor, nagtrabaho sa ibang bansa, because ito po'y matagal ko nang nababanggit sa isang namumunat concern na ating bayan. Ano ba yung, tingnan natin ano yung rason kung bakit dumarating dito. Of course, opportunity. But yung isa sa naging problema po natin ay ganito. Kapag kumuha po ng trabahador ang isang kumpanya, ay wala pong matibay na kontrata. Kailangan natin maprotektahan ang pagiging IPs natin, at the same time maprotektahan natin ating mga trabahador. Bakit kamo? Kapag sila'y dumating din walang kontrata, pagkaraan ng isang taon, lumipat ng trabaho. So hindi na namomonitor. So ang gusto ko dito, magkaroon tayo ng batas na magbibigay ng protection sa both party as IPs and sa mga natin, sa mga bisita po natin dito. Kailangan may kontrata na after 3 years, sagot ng kumuha ang back of point of origin, pagbalik po nila, kasi ganun ang naging trabaho sa Saudi, para maprotektahan natin yung panging IPs, maprotektahan na din natin sila. Salamat po. Follow question, Brad Man. Dumarami nga talaga yung mga migrants natin, marami din doon, hindi na po control talaga ng maski yung mga nagdala sa kanila dito. Maraming nababiolate din mga agreement nila. Kung ikay nakaupo, willing ka bang mag-sponsor ng ordinansa patungkol dito upang ma-regulate ito at maiwasan yung yung makinuha ng isang employer ay pinipirata madalas pinipirata ng pag nakita nila magaling yun, pinipirata yun, doon nagkakaroon ng problema. At paano anong strategy ang gagawin mo kung sakali kayo nakupo man? Kailangan magkaroon ng batas po tayo o ordinansa ng isang contractor ay magkaroon ng kontrata. Na ayon dito sa kontrata, isang maganda rito ay kailangan ang kanyang pagkuha ng trabahador ay meron pong kumpletong papeles ito. Police and NBI clearance. Pagkatapos ang kontrata po nito ay kung 2 years, doon sa sweldo na kasama doon ang responsibility ng contractor na pag hindi natapos ang kontrata, ang sasagot nung pamasahe ay yung empleyado mismo, pero inaawas yan doon sa kanilang sweldo. Ngayon, kapag natapos ang kontrata, babalik to point of origin, ang sasagot ay yung contractor. At kapag katapos dito ay yung inipon na galing sa sweldo ay ibabalik nila as rebate
So makakatulong ito sa kanila. So mahabang usapan ito pero yung eksaktong kailangan natin gawin, magkaroon ng batas. Salamat. Ako ay isa rin na ipula at ipula din itong mga pumupunta dito. And mostly kinukuha ng mga contractors ito. So kung kuman ay mahalal bilang Vice Mayor, ay pwede kong gawing sponsor ang isang batas na to kasi para sa ganon ma-regulate natin yung pagpasok. Kailangan talaga ng kontrata nila na ito ay notarized kasi minsan hindi binding yung mga kontrata na pinipirmahan nila kung hindi notarized. Para sa ganon, kung nagkaroon ng breach of contract ay pwede silang makakasuhan. Para sa ganon, malalaman nila na hindi ito biro lang. Kung ito ay na lumipat sila, kailangan may kontrata din yun. Para sa ganon, hindi basta-basta lilipat. And they should be accounted for. Kung ito ay kagaya ng mga nag-abroad, 2 years sila, 2 years lang. And then they go back. And then, magkaroon sila ulit ng panibagong kontrata. Para sa ganon, hindi magiging congested ang lugar natin. Thank you. Yun pong mga migrants na may kumausap sa kanila para pumunta dito, specifically yung binabanggit po ninyo na mga contractors, ay medyo madali po makontrol yun kasi talagang may, kumbaga, may purpose po sila ng pagpasok, no? So pwede nating makausap o pwede tayo maka-reach out doon sa mga would-be employers nila, no? Specifically contractors. Pero yung inisip po natin is how about yung pumapasok na lang po sa ating bayan na walang specific na purpose other than yung gusto lang talaga nilang pumasok at maiwan na dito sa Basco. Wala pong employer, wala pong sponsor na pamilya, lang darating na lang na walang definite na pupuntahan, walang particular na employer na aampun po sa kanila. Paano po natin ma-address yun? Kasi so far wala po tayong regulations tungkol doon. Yun nga po yung nabanggit ko nung una. To clarify, hindi po ako against sa Ipula because my wife is also an Ipula. Pero ang punto dito, kailangan po natin silang maprotektahan dahil maraming pagkakataon na naiwan na dito, walang trabaho. Minsan, I'm sorry, may mga umiinom. So, maraming nangyari. So, kailangan natin maprotektahan paging IPs natin. So, kailangan talaga natin gumawa ng batas na pwedeng dapat may sponsor pag pumasok ka ng Batanes. Sabi nga ng isang, naku, i-violate mo yung, yung karapatan ng, human rights daw dahil sa hindi mo pinapayan. Pero, ang sinasabi ko sa kanya, as IPs, pwede natin tayong manindigan na pwedeng yung paging IPs natin ay mawawala yung kultura, dahil nga wala tayong matibay na batas na nagpuprotekta sa atin. Dahil nga kailangan natin na maprotektahan yung ating kultura, yung ating lugar. So yun, kailangan natin gumawa ng batas. Yun ang gusto mo yan. Ang sa akin naman, kailangan talaga ng batas. Doon, kailangan ilahad kung ano ang mga requirements na kailangan masatisfy ng isang migrant. Para sa ganon, ma-qualify siya na titira dito sa Batanes. At yun ay kailangan din ay mag-register sila. Kasi may mga unknown nandito. So, kung saan man sila nanggaling at malaman ng so, itong batas na ito ay dapat ma-implement din sa mga barangay kasi sila yung nakakalam kung sino yung mga bagong dating. So, yung batas na yan ay dapat ay i-register lahat ng mga kakilala na hindi siya taga rito. At titignan kung ito ay na-satisfy nila ang mga requirements na dapat nilang magawa. Para sa ganun, makontrol din natin. Because we have the right, kagaya ng rights natin, na hindi ka pwedeng bibili ng lupa kung hindi ka ibatan. So, kung magawa natin yun, pwede natin magawa. Okay. Thank you. Sa palagay ko ninyo, pag hindi natin makontrol ito, halimbawa sabihin na lang natin na walang mag-i-sponsor na local legislator, so ang magiging scenario is patuloy yung nangyayari na migration, pagpasok ng kung sino-sino sa ating bayan. Ano po yung nakikinikita ninyo na senaryo? Kailangan natin kasi mabigkas yun para mas ma-appreciate po ng ating mga constituents, members ng community, yung binabanggit po ninyo, kailangan magkaroon ng regulatory ordinance.
migration? Ang patuloy epekto yung patuloy na migration ay napakalaki po. Unang-una, dun sa mga basic needs natin. Pagkain, tubig, tirahan, nag-expansion tayo ng ating mga residential area na nawawala po yung ating yung ating mga agricultural. So, paano natin masusuportahan ng pagkain? We keep on importing. Pangalawa po ay yung pagiging IPs po natin. Sa pag-ikot po natin, nakikita po natin na kung walang sponsor, walang batas na magpoprotekta sa mga ibatan, hindi ako against sa kanila, pero dapat talaga meron dahil sa pakabuhin yakan. Pero kawiran, maraming mga nahuli na tayo dito. Ang mga ipula, hindi sa lahat tayo may mabuti, merong hindi maganda nagawa, pero may mga nahuli tayo dito na merong mga crime. So, kung walang batas, hindi natin mapoprotektahan. So, those are things na kailangan natin para hindi masira yung ating lugar. Kung nagkataon po, Ma'am Vanji, magiging napaka-controversial na ordinansa nito. Yeah. Kasi ang unang-una po talaga natin inaasahan marinig sa community ay diskriminasyon. Di ba? Parte kayo ng Pilipinas. Pilipino kami and we have all this freedom to reside anywhere in the Philippines kasi parte kami ng Pilipinas, mga Pilipino kami. Paano po natin yan sasagutin? Actually, sigurado yan, magiging nila na, bakit kami babawalan? It is our right. But it is also the right of an Ivatan IPs to protect their culture. There will be a time kung ganito ang mangyayari, malaki ang migration ng ibang tao, mawawala tuloy ang original na Ivatan. Yun ang mangyayari. Kagaya ng ating identity as an Ivatan, yun naman ang pinoprotektahan natin. So, kung dito na lang sa Basay natin na makikita natin how many percent na ang ipula. Hindi sa ayaw, but the IPs are trying to protect their identity as Ivatan. And that is their right, as stated in their IPRA law. Sa tingin nyo ba, base sa kasagutan nyo, sa tingin nyo ba kung yung pupunta rito na mga workers natin na migrants at usually may kontrata sila 1 year, 2 years, sa tingin nyo ba kailangan natin i-ordinansa na kung ano yung term na dapat sila maiwan dito based on their contract, kailangan bumalik sila sa pinanggalingan nila after ng kontrata nila kung saan sila nanggaling? I think so. Okay. Parang tayo na pumunta sa ibang bansa, although within the Philippines. But yun nga, dahil sa liit ng Batanes, yun ang iniiwasan ng Ivatan, the IPs, to be congested. Dahil kung ganun ang mangyayari, sooner or later, it may not be now, but in the future, kung walang batas na mag-control nito, it will be overpowered by outsider instead of the original Ivatans. Okay. At maapektuhan nga yung natin, yung culture values natin. Yes, the culture and values that we are preserving. Okay. Kasi yung identity ang napakahalaga. Ma-preserve. Yes. Ma-preserve natin. Actually, sa lahat siguro ng kandidato, isa sa pinopromote natin yung pagiging IPs natin. So, dun sa mga nandito na, correct ko lang yan hindi po ako against sumasan nandito na kasi hindi naman sila masasakop nung mga papasok pa. So, yun ang kailangan natin i-regulate, mga papasok pa. Kasi nandito na sila. Pagka pinaalis mo yung nandito na, dun siguro papasok yung batas na, di ba? Pinalit sa puwera mo sila. Pero, kung gagawa tayo ng batas na, ang tawag dito, control yung mga darating pa, yun ang kailangan natin. Kasi nga, talagang nakikita natin yung pagbabago. To protect our identity as IPs, kailangan po natin na gumawa ng batas para sa mga susunod pa. Dahil, habang humahaba yung panahon, dahil nakikita ng opportunity sa Batanes, tahimik tayo dito, gusto talaga nilang Batanes, sa mga bisita ko lang gusto nila. So, kailangan natin gumawa ng batas para makontrol na natin. Yung mga nandito, wala tayong problema dyan, nandyan na sila. So, kailangan natin silang akapin, tulungan, magsama-sama tayo bilang isang Pilipino.
Pagdating sa mga ayuda, mga support na binibigay, mga privilege yung binibigay ng government natin, nakikita yung bang nadi-displace yung mga kababayan nating Ivatan? Mas napapaboran pagdating sa mga pamigay o ayuda na binibigay ng gobyerno, itong mga migrants? Ang sa palagay ko, lahat naman nabibigyan ng ayuda. Priority, syempre, ang ating mga Ivatans, being the IPs here. I just don't know kung ang priority ay yung mga pangalan nito. Hindi po kayo sigurado yan, ma'am. Oo, hindi ako sigurado because we don't have yet a data on how the ayuda is being distributed. So, hindi ko masasabi na mas favored sila kaysa sa mga Ivatan. Kasi wala tayong prueba pa na ibibigay. Nabanggit natin, ma'am, tsaka sir, yung tungkol sa epekto, no? Like, ang nabanggit ni Brad Manny is yung sa basic resources, no? Nabanggit ni ma'am yung tungkol sa kultura na naapektuhan ng pagdami, no, masyado ng non-IP members sa ating community. How about yung, kasi parang papunta na rin po tayo dyan, susuportahan niyo po ba or i-initiate po ba ninyo, for example, ang isang panukala or isang local ordinance na sa ngayon ay tatawagin natin parang Ivatan's First Policy, no? Specifically sa employment. No, kasi sa ngayon, wala pong ganyan. Like, for example, kapag may malaking businessman, magtatayo ng kanyang business, o kapag may employer na nagre-require ng maraming manpower, wala pong magre-regulate sa kanya. Halimbawa, ang kukunin niya, 95% ng kanyang manpower ay galing sa labas, wala pong regulasyon so far. No? So, willing po ba kayo mag-initiate po noon? Or okay po ba sa inyo, for example, na magkaroon ng ordinance na magpa-prioritize muna ng kababayan natin, kung kulang na wala na silang makuha, saka sila kukuha ng galing sa labas o non-IP members. Okay, so yun ang tinatawag na localization. Meaning say, kung sino ka, kukuha ka muna ng local, ibig sabihin, mga Ivatans, kung kulang, tsaka na lang kukuha sa outside. I go with it. Kasi, para sa ganon, hindi ma-deprive yung mga taga rito mismo. Kung talagang kulang na ang manpower, tsaka na lang sila kukuha sa labas. Para sa ganon, yung livelihood ng ating mga kababayan ay hindi ma-deprive. Kaya doon sila magkakaroon ng sasabihin nilang discrimination kasi inuuna ang nasa labas kaysa yung sila na nasa o mismong taga rito. Localization din yan sa DepEd. Pero Manny, meron po kayong may yes, actually, matagal na pong masakit sa puso ito no po, no. So, ulitin ko po, yung mga nandirito na akapin natin sila, mahalin natin sila, maging katuwang natin sila. Pero pagdating po dun sa, private, pagdating sa construction, ganyan, talagang nagkukulang po tayo. So, kailangan po yung batas na antaw magkaroon silang kontrata. Pagdating naman po dun sa employment dun sa mga key position, it's so sad that marami pong qualified na Ivatan, pero anong nangyari? Naitsapwera po sila. Sorry for the word, naitsapwera po talaga. Kaya nalulungkot po ako, I'm not against kasi po lang nalulungkot ako na hindi nabibigyan ng pagkakataon yung mga qualified Ivatan to get the position. As IPs, dapat bigyan natin ng pagkakataon. Mahalin natin ating lugar bilang IPs. So, bigyan natin sa pagkakataon na maipakita yung kanilang galing sa pagtanggap sa kanila sa mga posisyon na rapat para sa mga Ivatan. Susunod, yun doon papasok yung sabi na Ivatan first, pero doon sa mga employment na ganun. Pero pagdating sa benepisyo, sabi ni Sir Albert, lahat tayo, Pilipino, lahat tayo dapat makatanggap. Walang sa pera. Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ng ilan na kumukonte na ang gustong magsaka sa ating bayan na isang dahilan kung bakit nagkukulang tayo sa gulay o agricultural products at nagiging dependent na tayo sa imported na gulay at prutas? Ano po ang opinion ninyo dito? Siyempre ako ay ipula, dumating ako dito 1990. Ang dami pang mga farmers, ang daming mga products na nakikita ko pa na kanilang
Hindi pa nga binebenta nun eh. Pinamimigay. So, ito ay talagang kumukonti na nga. It is because maraming factors kung bakit alam natin napakataas na ang labor cost ng pagsasaka. Kumbaga, yung return of investment nila ay napakaliit ang kinikita. Kaya siguro ang mahalaga ay magkaroon ng contract farming na sila ang gagawa and then bibilihin na lang ng gobyerno. Para sa ganon, sila nang magbenta para merong sure na bibili doon sa kanilang mga products at pare-parehas ang presyo ang mangyayari. Napaka nakatanungan niya kasi kadal sa ako'y magsasaka. Pag titingnan mo yung guard ng bakor namin, kompleto kahabahay tubo. Kanina lang nagkulang kami ng may kamatis, doon na namin kinuha nung nakaraan sitaw. So, tingnan natin ano yung naging dahilan kung bakit kumukonti yung nagsasaka natin, yung ubi, kamote, na paraming aspeto. Madali na yung pera siguro ngayon, sabihin natin, tapos mas mahal nga yung labor, sabi nga naman Banji. Totoo yan. Pero kung antaw dito sa dami ng ayuda natin ngayon, ang sinusunod ko nga dyan, sana na may successor ko ay ganito. Bakit yung magsasakay umaalis sa kanyang bukid? Dahil kapag kapag tapos niya magsaka, kailangan pa niya maghanap ng pang ikabubuhay niya habang hinihintay niya ilang buwan yung kanyang aanihin. So, ang sanang may suggestion ko na sagot ay kailangan na yung matupad na yan, kung ako'y magsasaka pero yung tupad na binibigay, yun ang sweldo nila, pinakaayuda nila. Pero concentrate sila sa pagsasaka. Kasi kung puro tayo demo na walang konkretong solusyon, na ibabalik mo sila at wala silang ayuda, na hindi nila iwanan ng kanilang bukid, hindi natin maibabalik ang magsasaka. Hindi natin solusyonan ang ating cancer. Hindi po ba ninyo nakikita unavoidable or inevitable na senaryo na talagang pakonti na lang po talaga yung magsasaka sa ating bayan? Dahil syempre nawawala na po o nauubos na po kumbaga yung sinasabi natin farm families na tinatawag, no? Ibig sabihin nun, magmula sa mga magulang hanggang sa mga anak at apo ay talagang farming ang kanilang pangunahing okupasyon or occupation. Kasi nakikita natin ngayon sa mga setup ng families ay farmers nga po yung father and mother, pero yung mga anak nila lahat professionals. Hindi naman habang buhay nandyan yung mga parents nila na farmers. So yung mga professionals nila, mga anak, mga engineers, mga nurse, mga teacher, kung ano-ano, hindi naman po siguro natin sila talaga maaasahan na mag full-time farming. So parang nakikita nyo ba yung inevitable na senaryo sa ating bayan na talagang kahit anong natin gagawin ay talagang paubos na, papunta na tayo sa pagkaubos talaga ng farmers sa ating bayan. Ano kaya ang pwedeng gawin o estratehiya ng ating bayan? Dahil nabanggit nyo nga, magkukulang tayo definitely sa farm produce, no? Kung mauubos o pakonti at pakonti talaga ang ating mga farmers. Ako'y magsasaka, ako'y magbababoy, ako rin nag-aalaga ng baka. So nakikita natin scenario yun. Pagtapos ko magpasto, pagtapos ko magpakain ng aking baboy, pupunta ko na maghanap ng ibang trabaho. At naging kagawian dahil noon ay naranasan natin ang hirap, sabi ng mga magulang, ay tsaki ko pa po, anak paya, magsasaka, tsaki ko, may trabaho na natin. Pero hindi natin naibigay sa kanila, na ipakilala sa kanila na ang laki ng pera sa farming. In fact, ang mga mayayaman sa ibang bansa ay puro farmers po. At marami tayong kurso ng farming dito. It's just matter of introducing yung mga bago po nating teknolohiya at pakita na hindi lang nasusolusyonan ang trabaho, kita kundi yung hapag sa mesa. We need campaign and ipakita natin sa kanila ano yung kahalagahan nito sa pang-araw-araw natin. Ang sa akin, makikita natin din yung effect nung ating mga parents kung paano tayo hinubog pagdating sa difference ng white-collar job at saka blue-collar job. Lagi nilang sinasabi kasi, mag-aral ka mabuti para hindi ka maging farmer pagdating ng araw. Kumbaga naging negative yung effect ngayon. Makikita natin lahat ng mga bata gusto sa IT. Lahat na lang computerized. Kung po pwede magluto sila, computerized na rin. So siguro pagdating din dito sa although it is a long term, siguro we have also to educate our children.
Actually, nung dumating ako dito, hangang-hanga ako sa mga taga-Batanes. Bakit kamo? Professionals, they are going to the farm. Kaya sabi ko, dito talagang walang sinisino kung sino ang pupunta sa bukid. At yun sana ang i-inculcate natin na mayroong pera pagdating sa farming. Dahil makikita natin ang mahal na ng mga bilihin. Napakaliit lang ng vegetable, mahal na ang bayad. Pwede naman na hindi sila involved mismo. Pwede naman na they will finance the farming activities in a modern way, like hydroponics at saka greenhouse. Marami na tayong technology na ginagamit na pwedeng hindi na lang sa mismong farm na mabibilad ka. Kaya yun ang ating nakikita na pwede nating gawin in the future. May isa pa ngayon napapansin ko, nung kami elementary, may gardening pa tayo. Sa mga schools, high school may gardening. Ngayon wala. Wala ng gardening? Wala ng gardening. Siguro dahil wala ng space. Actually, meron silang sa DepEd ngayong iPad farm. Kaya doon nila tinuturuan yung mga bata kung paano naman ang farming, practices ng Batanes pagdating sa farming. Pero syempre, they do not have the space to till na sila talaga mismo ay gagawin. Hindi kagaya nung tayo, meron tayo talagang plot, no, na tinataniman, and then tinecheck nila yung harvest natin. Ngayon wala na. Kasi wala nang space. Tignan mo na lang yung mga schools natin. Wala nang pagtataniman. Kung kukuha ka naman sa labas ng area, malayo na naman sa school, it will take time para sa kanila to go there. So, kailangan natin na i-introduce na sa kanila yung modern way of farming. Sa kabila ng kampanya, sa responsible pet ownership naman. At sa kabila ng pagkakaroon ng ordinansa na nagbabawal ng stray dog at pagkakaroon ng dog catchers. Yung dog catchers sir, siguro yung fee. Dog catchers fee. Patuloy pa rin ang paglipanan ng mga nakakawalang aso sa mga daan at pampublikong lugar. Araw sa Araw sa kalat na sarudit, kalasagan na sa may tagmisa. Sa palagay po ninyo, ano pa ba ang kulang o kailangan gawin para tuluyan ng masolusyonan ang problema tungkol sa stray dogs? Alam na talagang marami pang nakikita ng mga aso na gumagala. Meron nga tayong ordinance. Ito siguro ang isa na kailangan nating i-review. Saan ba nagkulang? Saan ba tayo nagkulang pagdating doon sa implementation siguro ng ating ordinance? Ito ba ay kailangan natin na i-adapt ng bawat barangay ang municipal level na ordinance? Kasi meron din tayong from municipal, meron din silang ordinance na ginagawa sa bawat barangay. Para sa ganon, sila mismo ang tututok sa kanilang bawat barangay. Kasi kung gawin natin municipal as a whole, medyo malawak pagdating sa Basco, no? So, siguro kailangan natin na ibigay ang responsibility sa mga mismong nakakaalam kung saan yung mga stray dogs na to, at yan ay sa barangay mismo. Napakaganda na meron tayong batas, pero yung implementasyon ay yun sa tingin ko yung kailangan natin pag-igtingin at magkaroon sana tayo ng information dissemination. Ano ba yung kahalagahan ng mga aso natin ay nakatali, kahit sinasabi natin ay rabies free ang Batanes, ay yung namang kanilang madumi kapag nandyan yan ay meron po tayong bakterya na nakukuha po dito. So hindi alam ito nung may-ari ng aso eh. So pangalawa, maganda yung tag. So sana ma-implement yan, tapos may number, picturean mo lang, na-implement na pero hindi na ituloy. So picturean mo lang at magkakaroon na ng penalty. So actually narinig ko na ito, pero that is my also suggestion na
doon sa kanilang pagbabayad ay ang tawag dito ng tubig ay kasama din ang kanilang penalty kasi mahirap mo singil. Pero kung meron nga information dissemination ay at tawag dito na para implementa ito ay maganda kasi ang iba na wala kang makikita. Dito lang sa atin sa Basco meron. Sa totoo lang 5 ang aso namin dati, 2 lang pero sa stray dog na buntis, 5 pero lahat yan nakatali. Sigurado ako hindi nakakawala yan. Okay, so napag-usapan natin yung sa implementation side. Ngayon, kuminsan medyo nakatutok tayo pagdating sa mga Sangguniang Bayan members natin doon sa paggawa ng batas. So parang immediately na pumapasok sa ating isipan ay ang paggawa ng bagong batas. Pero isa doon sa tungkulin ng SB members ay baguhin, okay, bawasan, dagdagan ang batas na nandyan na. Ang isa sa napapansin natin ay karamihan ng ating mga ordinances ay hindi pa masyadong na-update in terms of increasing yung penalty. Ayon sa ating local code, kapag local ordinance po yan, hanggang 2,500 ang pwedeng ipataw na penalty at hanggang 6 months ang pwedeng ipataw na pagkabilanggo in violation of an ordinance. Sa palagay po ba ninyo, sa panahong ito, kailangan na ba natin na i-increase lahat ng ordinances natin na may penal sanction para mas siseryosohin ng taong bayan? So, susuportahan po ba ninyo bilang halimbawa, kayo ay nahala na Vice Mayor, ang isang panukala na i-check natin lahat ng ordinances, wala nang bababa sa 1,000 para seryosohin ng taong bayan ang ating mga ipinapatupad na mas may ngipin, mas nakakatakot ang pag-violate sa mga ordinances dahil magmula sa 1,000 pataas ang iyong penalty. Actually, kagaya ng sinabi ko, kailangan i-revisit natin yung ordinansa. Dahil maybe noong ginawa ito ay yung penalty nga ay mababa. So, kailangan din i-revisit, i-amend, para sa ganon, yung kanyang, yung penalty ay makiayon na rin sa pagtaas ng mga presyo, di po ba? So, hindi yung naiiwan lang doon sa napakababa. Samantalang tumataas na lahat ng mga bilihin. So, siguro naman, kailangan na natin itaas din ang penalty. Maybe not the maximum, but we will start from the, at least, yung alam natin na kaya pa ng tao na babayaran. And yun ang sabi ko, kailangan yung implementation doon kung saan ang source. Kasi pag sila ay alam nila kung saan yung mga astray, alam na nila kaagad kung paano nila i-correct. Kasi meron naman yung first offense, second offense. So, hindi naman kaagad na, para sa ganun, hindi naman nila sasabihin na harsh naman yung ating batas. Halos pareho kami ng sagot ni Ma'am Banji. Actually, nang sabi ko na kailangan natin i-revisit yung ating mga batas, ordinansa sa present situation natin ngayon. Pero isa dun sa kung pwede ba siya na kailangan pag-aralan kasi baka meron tayong violation, ay sabihin natin, aside from dun sa penalty, pwede ba tayong magkaroon ng community work na sila may sapuso so that they will realize kung gaano kahirap yung may sapu, no? So, mababali nila na dapat, natin, no? Isa yan sa, ang pangalawang gusto sana kung pwede na sana ma-sponsor ay magkaroon ng parang permit ba na halimbawa ikaw ay magpapaanak ng aso, parang sa ibang masa magpapaanak ng aso, may permit ka na ikaw ay parang may permit ka magpaanak. So kung wala kang permit magpaanak ng aso, responsibilidad mo na yung iyong aso ay dapat ipakapon o pakapon natin, ganun. And of course to strengthen po yung ating DA pagdating dun sa mga paghahayop na ang tawag dito, kailangan merong vaccine, kailangan may kapon, kailangan lahat. So yun po yung kailangan natin at yung ordinansa nga. Quickly lang, 1, 2, 3, without elaborating. Ano sa palagay po ninyo ang 3 na mga problema o issue ng Basco na dapat harapin at solusyonan ng susunod na administrasyon? 3, without elaborating to, 1, 2, 3, according to order of priority.
water system, Number 2. Waste management, Specifically, ano yun? yung segregation of waste natin, and yung ikatlo is yung pagkakawala ng ating culture, iba tayong culture. Napakahalaga kasi yun as our identity. Gusto ko sana ay yung tawag dito, health and sanitation, sewerage system. Kailangan natin ng tawag dito ng tubig, masolusyonan yan. At saka yung waste management natin. Mas direktang tanong. Halimbawa kayo naupo na Vice Mayor, kaya nyo bang ipaglaban o maging priority nyo na ipasok sa internal rules of procedure? Yan kasi unang agenda Ni-aprobahan niya. Nagawing mandatory yung lahat ng session nyo with the observance of the local code, yung yung sinasabi niyang may sinasabi siya kaninang mga pamantayan doon. Kaya niyo bang ipaglaban na ilagay doon sa internal rules of procedure na lahat ng session ng Sangguniang Bayan ay magiging, ang term natin doon, open to public. Open to public is siya, naka-online, ang tawag natin doon, may tatawag doon. Naka-online siya. Naka-online siya to social media. Live. Naka-live. Okay, tama. Naka-live siya sa social media. Yes. Gagawin niyo bang ganon? Yung tulad itong gagawin natin, may camera, naka-live siya sa social media. O kasi, yun ay napakalahalaga. Dahil doon mismo sa live coverage niya, marami na silang mga comments niya. Where you can review. Yung IRP, i-approve ng SB yan, di ba? I-approve nila. Kaya nga. So, balik talaga tayo dun sa tanong natin kanina. What if hindi i-approve? So, ibig sabihin, talo po kayo doon sa kagustuhan nyo na gawin siyang live. Siyempre, ilalagay natin doon sa media, sorry, ito yung mga So, every time na may session at may mamahalagang usapin na agenda, magre-report kayo sa taong bayan. Yes. Ito yung mga nag-approve, ito yung mga na-disapprove sa ganito. Gagawin niyo po yun? Yes. Kasi nga, ito yung role namin as Vice Mayor. Lalo-lalo na ngayon sa social media, napakalakas ng influence. Maski may babalikan kayo ng Sangguniang Bayan members na mag-o-oppose yan Pagagalitan kayo during session yan. Kaya paglalaban niyo pa rin. Yes, bakit hindi? Dahil nahalaga ka na Vice Mayor. Okay. Para paglaban ang bayan. Badman, ikaw? Actually, sa unang pag-meeting pa lang, yun na, pag-uusapan nun. Pero yung responsibilidad mo dun sa taong bayan, talagang kailangan talaga yan na makita yung yung napapag-usapan sa Sangguniang. Karapatan ng taong bayan kung malaman kung ano yung nangyayari sa loob ng session hall, at sinasabi rin naman dun sa batas na open siya. So bakit mo gagawa ng sarili mong guidelines, although pwede niyong gawin yon, na contradict dun sa batas para malaman ng taong bayan yung nangyayari, lalong-lalo na actually ito na yung sinasuggest ko in every session, all concerned parties or dun sa gagawin mong pag-usap, dapat nandyan sila. At ang pwede mo lang sa akin, ang pwede lang bawalan dun kung magkukos sila ng ingay or disturbances, but they're all welcome dun sa proceedings na, because kailangan malaman ng taong bayan ang napapag-usapan, at para malaman din ng taong bayan na talagang ikaw ay inihalal para magtrabaho, para gawin iyong mandato, at hindi para itago na ikaw ay walang ginawa. I'm very sorry, hindi ko sinasabi yun, pero ito yung nararapat na matanggap ng taong bayan. Sa akin, ako ay pumapayag kasi on the first place, they are voted by the public and they have the right to know what is happening. Kailangan alam nila kung anong nangyayari, and they could be also giving feedback, not on the session, but later they will be giving feedback. Mas maganda nga yun, kaagad meron kang maririnig na ito, kasi we are not perfect and we do not monopolize the knowledge. So minsan yung mga bisita natin, nagkakaroon pa sila ng idea na pwedeng nating makuha sa kanila. They may not be a part of the session, but after the session, you will hear from them what is their
opinion on the issue. Kasi meron tayong mga ideas at meron din silang mga idea na hindi tayo pareho. Kaya napakahalaga na ito ay open. At sana ito ay hindi sila natatakot. On the first place, this is a public service. It is not a private service para ipribado natin. Pag naging incumbent vice mayor po kayo, kasi napansin namin na parang, siyempre, busy po sila halos, no? Doon sa SB, kapehan po namin, ni isang incumbent wala pong nakapunta. Tapos doon sa mayor's kapehan natin, hindi po nakapuntang incumbent natin. Sa Friday po, gagawin na po natin yung kapehan para sa Sangguniang Panlalawigan District 1. Isa pa lang yung nagko-confirm, hindi po siya incumbent. So parang medyo mahirap, no? Mahagilap ang incumbents. Pag kayo po ang nag-incumbent, naging vice mayor po kayo, sa susunod nating kapehan, halimbawa election 3 years from now, pupunta po ba kayo sa kapehan natin? Kasi, siyempre, para mailahad mo na rin kung ano yung mga nagawa mo. Siyempre, hindi naman tayo perfect. There are things to be done still for the next. Kasi kung perfect, edi wala nang gagawin ng susunod. So, kailangan maging tayo, sport lang tayo, na ilahad natin na ito ang mga nagawa at marami pang magagawa at gagawin ng mga susunod. Kasi, wala nang eleksyon na susunod kung nagawa na lahat. Okay, good, Manny. Okay, maraming salamat po. Unang-una ay magpapasalamat po ako sa programang ito at sa grupo ninyo nag-initiate na eto nga sabi ko, dream ko for a long time na magkaroon ng ganitong klase ng pag-uusap, kapehan, and at the same time yung planong radyo. Bakit kayo po? Kapag ako ay nanalo, sabihin natin at maging incumbent, definitely, very much willing. Kung kahit walang imbitasyon, magpe-presenta pa akong sumama kasi nga dito mo masasabi, mailalathala ano ba yung nagawa, ano pa ba yung pwedeng gawin po natin. And at the same time, hindi lang po during election ang gusto kong mapag-usapan dito. Ano man ang ikabubuti ng ating probinsya as ITs, as a community, I am very much willing to be a part of this healthy program.